Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay Kamala Harris vows to foster growth in AI and digital asset if elected. Ayan. Mukhang nangako po ang isa po sa mga running US presidential candidate na si Madam Kamala Harris. Siya po ang kasalukuyang Vice President ng administrasyon ngayon. At siya ay nangako na tututukan niya na palalaguin ang industriya ng AI or Artificial Intelligence at mga digital assets. At yan ay kung siya ang na-elect or nanalo bilang Pangulo ng bansang US ngayong paparating na buwan ng November. Kaya yan, mukhang may malaking potensyal ang plano ni Vice President Kamala Harris na i-advance ang AI at digital assets. Ang kanyang focus sa technology ay nagpapakita ng forward-thinking approach na maaring magdala ng maraming benefits sa ekonomiya at saka lipunan. Ang pag-invest sa research and development ng AI at blockchain technology ay maaari pong magresulta sa paglikha ng maraming trabaho at pagpapahusay ng productivity. Ang pagtatag ng regulatory framework ay mahalaga rin para masiguro na ang growth at masiguro na ang growth ay responsible at protektado ang consumer interest at privacy. Ang paggamit po ng AI at digital assets para tugunan ang mga societal challenges tulad po ng healthcare, edukasyon at financial institution ay isang promising na hakbang. Kaya kung magtatagumpay ang mga initiatives na ito, maaaring maging global leader ang United States sa technological advancements. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, sa isang bold move na naglalayong hubugin ang future ng technology sa Amerika ay in-announce ni Madam or Vice President Kamala Harris ang kanyang commitment sa pag-advance ng artificial intelligence at digital assets bilang key components ng kanyang presidential campaign. Sa kanyang pagsasalita sa mga supporters ay inilahad ni Madam Harris ang isang vision para sa isang tech-driven economy na gumagamit ng cutting-edge innovations para lumikha ng trabaho, mapahusay ang productivity at matiyak na ang United States ay mananatiling global leader sa technological advancement. Ang plano ni Madam Harris ay kinabibilangan ng pag-invest sa research and development initiatives na nakatuon sa AI, blockchain technology at iba pang mga digital innovations. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtatatag ng regulatory framework na nagpo-promote ng responsible growth habang pinoprotektahan ang consumer interest at privacy. Sa pamamagitan ng pag-foster ng collaboration sa pagitan ng gobyerno, akademya at private sector, layunin po ni Madam Harris na lumikha ng isang ecosystem na sumusuporta sa startups at hinihikayat ang mga established companies na mag-innovate. At ayan, binigyan diin ng Vice President ang potensyal ng AI at digital assets na tugunan ang mga pressing societal challenges tulad ng pagpapabuti ng healthcare delivery, pagpapahusay ng edukasyon sa pamamagitan ng personalized learning experiences at pag-promote ng financial inclusion. Naniniwala si Madam Harris na sa pamamagitan ng pagyakap sa mga teknolohiyang ito ay maaaring itulak ng Amerika ang economic growth nito habang tinitiyak na ang mga benepisyo ay pantay na naipapamahagi sa lahat ng communities. Habang papalapit na ang 2024 election sa bansang US, ang focus ni Madam Harris sa AI at digital assets ay sumasalamin sa mas malawak na trend sa mga political leaders na kinikilala ang transformative power ng technology. Ang kanyang commitment ay nagpapahiwatig ng isang proactive approach sa paggamit ng mga tools na ito para sa ikabubuti ng lipunan at ekonomiya, kung saan ay nagpuposisyon sa kanya bilang isang forward-thinking candidate sa isang increasingly digital world. Kaya yan.
Ngayon ay marami po kasing nagdidebate ngayon kung sa pagitan po ni Ginoong Donald Trump at saka si Madam Harris, kung sino nga ba sa kanila ang karapat-dapat na manalo at maupo bilang pangulo sa bansang US, kung saan ay ang kanilang layunin ay mapabuti or yan magkaroon ng katanggap-tanggap or yan katanggap-tanggap ang industriya ng cryptocurrencies. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.